Magandang araw sa inyo, Sir Bob, at sa lahat ng mga nakikinig. Itagoy na lang ako sa pangalang Wilsa, taga Mindoro. Itong kwentong ibabahagi ko ay ang naging karanasan ko nung nasa kolehiyo pa ako. Sa karanasan ito, kasama ko yung ex-boyfriend ko na itago na lang nating Jay. Nangyari ito nung nasa second year college pa lang ako taong 2014. Si Jay noon ay nasa fourth year college na at taga-aral sa Manila. Samantalang ako ay sa mismong bayan lang namin nagkolehiyo, kaya bihira lang talaga kami noon magkasama at magkita. Mostly sa cellphone lang kami nag-uusap at tuwing bakasyon lang siya sa amin umuwi. Bali April noon, bakasyon, nang umuwi siya ng probinsya. Siguro 2 araw pa ang lumipas bago niya ako puntahan sa amin na pinagtaka ko. Dati kasi pagkarating niya ay agad niya akong pinupuntahan. Nang makita ko siya noon ay nakaramdam na ako ng kakaiba. Nang ayain niya akong magdebot-libot sa kaya ng kotse niya ay alam kong may sasabihin siya. Kaba at lungkot ang naramdaman ko noong mga oras na yon. Parang inaasahan ko na hindi maganda yung sasabihin niya. Ramdam ko kasi na pakikipag-break na siya sa akin. May naapagsabi kasi sa akin noon na may nakakita sa kanya na may kasamang ibang babae. Tahimik lang kami pareho sa loob ng kotse. Walang may gustong unang magsalita. Hapon na nang ayain niya ako noon, kaya inabot na rin kami ng gabi sa daan. Ililibre daw niya muna ako ng hapunan. Para bang bubusugin niya muna ako bago niya ako hiwalayan. Hinayaan ko lang siya noon dahil parang wala akong lakas na maipagsagutan. Pagkatapos kumain, muli kaming sumakay ng kotse niya. Naglibot-libot pa ulit kami noon. Para bang naging last road trip na rin namin na nilubos-lubos. Naghahanap siguro ng tiyempo para maapag-usap. Past 8 PM na ay paikot-ikot pa rin kami. Napahinga siya ng malalim. Ako naman, hinanda ko na yung sarili ko. Nang bigla na lang niyang sabihin na parang naliligaw daw kami. Kanina pa raw kami babalik-balik sa lugar na yon kung napapansin ko daw yung mga bahay na parang abandonado. Paulit-ulit daw yung dinadaanan namin. Ako naman yung kaba ko napalitan ng takot. Dahil sa di ko mabilang na pagkakataon ay muli nga naming dinaanan yon. Huminto si Jay at bumusina. Katulad ng mga kagawian na kapag may mariit na daang nadadaanan. Pero nakailang busina na siya nun ay hindi pa rin kami makaalis sa lugar na yon. Ang natatandaan ko, Sir Bob, ay may abandonadong bahay at malawak na palayan. May malaking puno ng balete at puro mga talahiban naman ang sa kabilang daan. Madilim na nun kaya medyo nakakakilabot ang lugar. Mas nakakatakot pa yon sa magiging break-up sana namin. Ilang minuto pa kami natigil. Sa pagtataka namin ay wala man lang dumadaan na sasakyan. Wala ring kabahayan. Alam naman daw ni Jay ang lugar na yon dahil madalas daw silang dumadaan doon kapag tatawid na siya papuntang Batangas. Ang alam daw niya ay marami ng kabahayan sa unahan ng abandonadong bahay na yon. Pero noong mga oras na yon ay purong kadiliman lang ang nakikita namin. Maya-maya ay may parang bumagsak sa likuran ng kotse. Sabay pa kaming napalingon, pero wala kaming nakita. Pagbalik ng tingin ko sa harapan, ay may nakita akong dumaan. Parang bata dahil maliit yun. Sinabi ko yun kay Jay, pero wala naman daw siyang nakitang bata. At sinong bata naman daw ang tatawid sa daan ng ganong oras at sobrang dilim pa. Naramdaman na lang namin noon na may panay-ikot na sa sasakyan namin at may patawid-tawid. Pero sobrang bilis noon na hindi namin malaman kung anong klaseng nilalang. Nahintakutan na talaga ako, lalo nang maisip na baka tiyanak yun. Hindi naman ako naniniwala sa ganoong nilalang, pero sa ganoong sitwasyon ay kung ano-ano na lang yung maiisip ko. Marahang pinatakbo ni Jay yung kotse. Sinabi niya na parang bumigat daw yung sasakyan na parang may dumagan na mabigat na bagay. Panaylingon niya nun. Ganun na lang ang pagkapang ng kilabot ko nun, sir. Nang pagtingin ko sa rear view mirror
ay isang nakakakilabot na napakaitim at mabalahibong nilalang ang nakita ko. Namumula ang mga mata at sadyang napakapangit. Napatili pa ako at biglang nataranta kung lalabas pa ako o yayakapin ko si Jay. Takot na takot ako noon at kulang na lang talaga ay himatayin ako. Bigla namang napahinto si Jay at tinanong kung may nakita ba ako. Hindi ko masabi sa kanya noong mga oras na yon dahil nanginginig pa ako. Isa pa, sa tuwing titingin ako sa salamin ay andoon pa rin yung nilalang. Napapatili nga ako sa tuwing napapatingin. Hindi naman malaman ni Jay kung anong gagawin, kung patatakbuhin ba niya yung kotse o aaluhin ako. Nakapikit na kasi ako noon at nakasiksik sa kanya. Iyak na rin ako ng iyak at panay turo sa may likuran. Pero ang sabi niya ay wala namang kung ano doon. Nakaramdam na ako ng kakaibang panlalamig at para na rin akong lalagnatin. Sobra akong nanghina at inantok. Hindi ko na alam ang sumunod na nangyari. Nagising na lang ako na malapit na kami sa amin. Tinanong ko siya kung anong nangyari pero sobrang tahimik niya nun. Hinatid niya lang ako sa amin at agad na rin siyang umalis. Kinabukasan, bumalik na rin siya ng Manila. Hindi ko alam kung bakit agad siyang bumalik noon ng Manila, kakabalik pa lang niya ng Mindoro. Hindi man lang kami nakapag-usap ng maayos. Pakiramdam ko, Sir Bob, simula ng araw na yon ay may sumusunod na sa akin. Hanggang sa nagkasakit ako. Pinaospital lang nga ako dahil hindi ako gumagaling. Kaya naman pinatingnan ako sa isang albularyo. Isang elemento daw ang sumusunod sa akin. Ang sabi ay nabulabog daw namin ito. Nagamot ako noon pero may natanggap akong masamang balita tungkol kay Jay. Isang araw daw ay bigla na lang itong nagwala sa dorm. Sa madaling sabi, sir, may sumapi kay Jay. Napapansin na raw ng mga kasamahan niya sa dorm na parang nag-iiba yung ugali niya. Naging bugnutin ito. At isang araw nga ay bigla na lang itong nagwawala. Nag-iiba raw ang boses at sobrang putla na. Inuwi naman siya dito sa amin pero hindi ko na siya nakita. Dinala kasi siya agad sa isang mental institute. Ni hindi man lang siya noon napatingnan sa isang albularyo. 3 buwan lang ang lumipas ay binawian siya ng buhay. Walang maapagsabi ng eksaktong dahilan ng nangyari sa kanya. Pero ako, alam kong may kinalaman yon nung gabing gumala kami. Parang nasa ibang lugar kami noon at hindi ko alam kung papaano pa kami nakaalis doon. Pero ang napansin ko, nung huling hatid niya sa akin noon, pagbaba ko ng kotse niya ay parang nag-ibang tao si Jay. Nag-iba yung tinuran niya. Palagi ko rin siyang napapanaginipan noon at hindi yun normal na panaginip, kundi masamang panaginip na ayoko nang balikan pa. Siguro, naisip ko noon kung hindi kami umalis nung araw na yon o naipag-break na lang sana siya, ay matatanggap ko pa basta buhay siya. Pero dahil lang sa maling road trip, napahamak kaming dalawa, lalo na siya. Hanggang dito na lang, Sir Bob, ang kwento namin ng ex ko. Magandang gabi sa inyo, Sir Bob. Ako si Martin, hindi ko tunay na pangalan. Halos 15 years na rin mahigit nang nakakaraan nang maaranas ako ng kababalaghan. Yun ay noong mabati ako ng isang aswang at muntikan na nga ako nitong makuha. Nasa elementary pa lang ako noon. Hindi ko yun nakita pero nagdulot yun ng matinding takot sa akin. Kamakailan lang ay muli akong nakaranas ng katatakutan. Mas matindi ito dahil nakita ko mismo ang pagpapalit anyo ng isang nilalang na tinatawag na aswang. Nakakapanghina ng tuhod, nakakanginig ng buto, at nakakahilo pala ang makakita ng isang nilalang na nakakatakot. Kasama ko noon yung pinsan ko nang mangyari ang karanasang to. Sa Kalinog, Iloilo po kami nakatira, pero taga Guimaras talaga ang mga magulang ko.
Nagkataon lang na sa Iloilo sila nakahanap ng trabaho. Madalas akong magbakasyon sa Guimaras at last 2 years lang nangyari ang kababalaghan na ito. Malapit na rin ang fiesta noon sa baryo namin sa Guimaras, kaya inagahan ko na ang bakasyon ko doon. Gusto ko kasi talaga na naglalagi doon. Bukod kasi sa tahimik ang lugar, ay malapit pa sa dagat. Nasa 20s na ako ngayon at nagtatrabaho sa isang hotel dito sa Iloilo. Talagang naglalaan ako ng vacation leave para lang makauwi sa Guimaras. Mas nakakapagpahinga kasi ako doon ng maayos. Yung bahay na tinutuluyan ko ay yung bahay ng tiyuhin ko na bunsong kapatid ni Papa, si Tito Arman. Kapag nakita mo ang bahay nila ay masasabi mong para kang nasa gitna ng kagubatan. Napapalibutan kasi ito ng mga punong kahoy. Isang tricycle driver si Tito Arman. Bale may 2 siyang anak na puro lalaki na sina Roy at Banoy. Nang araw na umuwi ako, sumunod na araw noon ay bisperas na ng piyesta sa kanilang baryo na hindi ko napapangalanan. May sayawan doon at mga palabas sa barangay nila. Kaya niyaya ako ng mga pinsan ko na mag-road trip muna gamit yung tricycle ng tatay nila dahil ipapasyal daw nila ako sa kamilang baryo na hindi ko pa napupuntahan. Saka kami tutuloy noon sa sayawan na medyo gabi na rin magsisimula. Puro puno ng mangga, mga niyog, palaisdaan, dagat at palayan ang nadaanan namin. Maliban sa mga kabahayan na layo-layo na, masasabi kong medyo dibdib pa rin ang baryo na to dahil nga sa kakaunti lang ang kabahayan. Sobrang ginaw noon nung umalis kami at madilim pa ang paligid. Bihira lang kasi ang may madaan ng poste ng ilaw pero hindi naman ako nakaramdam ng takot dahil alam kong kabisado na ng mga pinsan ko ang lugar na yon. Kaso mo, sa kalagitnaan ng paglalakbay namin, bigla na nang may humarang sa dinadaanan. Isang napakalaking pato na halos maging ostrich na nga yung itsura. Itim na itim ang balahibo nun at nakaharang yon sa dinadaanan namin. Hindi dahil sa mabagal ito maglakad, kundi sadyang humaharang talaga ito sa amin. May biruan pa nga kami noon na hulihin namin at lutuin dahil napakalaki talaga nito. Pero ganoon na lang yung hilakbot namin nang unti-unti nag-iba ang anyo nito. Lalo pa itong lumaki. Saglit na mata yung ilaw ng tricycle. Pagbukas nito ay tao na yung bumungad sa gitna ng daan. Wala na yung pato. Doon na kami nataranta at dinabuan ng matinding takot. Inisip namin kung bakit biglang nagkaroon ng tao doon at nasaan na yung malaking pato. Yung taong nakaharang ay nakakatakot yung itsura. Hindi ko maipaliwanag pero medyo hawig siya sa mga halimaw na napapanood mo sa pelikula. Korteng tao siya na halos nangingitim ang buong katawan. Yung mas maitim pa sa taong grasa. Magulo ang buhok, namumula ang mga mata. Nangingitim ang mga gilagid at sirar-sirang ngipin na parang naglalaway pa. Medyo may kahabaan din ang mga kuko. Pareho kaming natigilang 3, pero biglang nagsalita yung isang pinsan ko na patakbuhin na ang tricycle. Bigla namang pinaandar ng pinsan kong si Roy yung tricycle at balak talagang paharurutin ang patakbo nito. Babanggain na lang daw niya yung nilalang. Nang pinaandar na yung tricycle, ay sobrang bilis nitong napatakbo sa may kakahuyan. Hindi na kami tumuloy na maglibot noon pero tumuloy pa rin kami sa sayawan. Doon, yung pairamdam na parang may nagmamasid sa'yo ng palihim at may sumusunod sa bawat galaw mo. Nang sumasayaw na nga kami ay may bigla na lang nung bumangga sa akin. Doon na nagsimulang sumama ang pairamdam ko kaya nagkayayaan na kaming umuwi. Habang nasa biyahe kami noon, naramdaman na lang daw nilang parang may naasunod sa amin. Hindi ko na maintindihan ang nararamdaman ko noon, kaya wala na akong napapansin sa paligid. Nagtayuan na rin yung mga balahibo ko sa buong katawan. Ramdam ko na malapit lang yung nilalang. Duda rin daw sila na inaabangan talaga kami nito. Nakarating naman kami noon sa bahay pero sobrang sama talaga ng pakiramdam ko. Sabi ni na Tito Arman ay bigla na lang daw namaho nung dumating kami. Parang may bulok daw na basura at karne na dumaan sa bahay.
Suka naman ako ng suka noon. Pero hindi nila ako madala sa ospital dahil may humuhuni ng tiktik noong mga oras na yon. Ang ginawa ni Tito ay nagsunog siya ng goma at nagsaboy ng asin sa bawat bintana at pintuan. May ipinahid din si tita sa tiyan ko. Parang langis yata yon. Naramdaman ko na lang yung init noon na humahagod sa sikmura ko. Doon parang nawala ang pananakit ng sikmura at tiyan ko. Natigil na rin ako sa pagsusuka at nakaramdam ng panghihina hanggang sa maatulog ako bigla. Kinabukasan ay pinabalik nila ako sa Iloilo dahil hindi raw ako lulubayan ng nilalang na yon. Baka akala daw noon ay bagong salta ako. Mukhang nung nasa biyahe pa lang ay naasunod na yon sa akin. Hanggang sa maabalik ako ng Iloilo ay hindi mawala-wala sa isip ko yung itsura ng aswang na yon. Parang ang paminsan-minsan ay nakikita ko yung nakadungaw sa bintana ko o di kaya ay nakatayo sa mismong paanan ko. Hindi ko nga alam kung nag-hallucinate lang ako. Pero nakaugalian ko na rin magtabi ng asin at magdala nun kahit saan man ako magpunta. Siguro nagsawa din sa kakasunod at kakabantay sa akin. Natigil na rin yon. Siguro 2 buwan din ang lumipas. Ngayong taon ay bala ko na namang magbakasyon doon sa Guimaras dahil malapit na ang fiesta. Pero sisiguruhin kong hindi na mauulit ang karanasan na yon. Hindi na ako gagala ulit lalo pag gabi. At magdadala na rin ako ng pangontra tulad ng asin kahit na nasa bahay lang ako. Ito lang Sir Bob ang kwento ko. Sana ay mabasa ninyo. Magandang araw sa inyo, Boss Bob, at sa lahat ng mga subscribers at listeners nyo. Ako si Buyong. Palayaw yan sa akin dahil malikot ako nung bata. Buyong-buyong ba na sa Tagalog ay parang ipo-ipo. Hanggang sa paglaki ko ay hindi ako mapakali na nasa bahay lang. Gusto ko kasi palagi noon ay nasa galaan. Taga Bataan Aklan po pala ako at matagal-tagal na rin ako nakikinig sa mga kwento nyo. Gala talaga ako noon, Boss Bob, lalo na nung high school. Kaya kahit malalim na ang gabi at hindi ako makatulog, ay nag-aaya ako sa mga kaibigan ko na gumala. Nang isang gabing yon, ay nagaya ako sa isang kaibigan ko na mag-road trip. Pampalipas oras sana at pampaantok na rin. Kung saan-saan lang kami nagpunta noon. Minsan, hihinto pag may gustong bilihing pagkain. Road trip na may kasamang food trip. Nag-aya noon ang kaibigan ko na pumunta kami ng Baybay. Marami kasing beach resorts dito sa amin. Tumanggi ako noon kasi sobrang dilim at maliit ang daan papasok sa beach na yon. Pero kung di daw kami pupunta doon ay umuwi na lang kami. Kaso ayoko pang umuwi dahil hindi pa naman ako makatulog. Ayaw ring tumambay ng kaibigan ko kaya wala akong nagawa kundi pagbigyan siya. Pero ilang sandali lang kami noon sa beach ay inaya ko na siya na doon na lang kami mag-ikot-ikot sa bayan at papuntang port. Pumayag naman siya dahil marami pa namang tumatambay ng ganoong oras sa plaza na madadaanan namin. Pero nang dumaan kami doon ay walang katao-tao. Sobrang dilim na rin sa port. Ako na ang nagsabi na umuwi na kami. Nang pauwi na kami ay muli naming madadaanan noon ang isang bangin at malawak na palaisdaan ang nasa ibaba nun. Maraming kawayan at malalaking puno din ang nasa gilid ng daan. Sa totoo lang ay kinatatakutan noon na dumaan doon. Mariit daw kasi at marami na ang pinagpakitaan ng kung ano-anong nilalang doon. Pero sa ilang beses naming dumaan doon ay wala naman ako nakita o naranasang kababalaghan. Maliban talaga ng gabing yon. Nagkukwentuhan kami ng kaibigan ko nang padaan na sa kurbang daan na yon. Nagulat na lang kami na parang biglang lumamig at pabilis na naggalawan ang mga kawayan. Parehas pa kaming napamura at nagsabing kinikilabutan. Yung isa pang ilaw sa poste na nadaanan namin ay patay sindi pa, kaya napamura na ako nun.
Napapayakap pa nga sa akin yung kaibigan ko na halatang natatakot. Pero nakahinga kami ng maluwag nang may maasalubong kaming na isang motor. Nang papalapit na ito ay natamaan ng headlight namin ng nakasalubong namin. Doon nakatakot-takot na mura ang nabitawan namin nang mapagtanto na yung nakasalubong naming motorsiklo, yung nagmamaneho nun ay walang ulo. Nalingunin nga ng kaibigan ko ay wala na yon. Muntikan na nga kaming sumemplang doon dahil napabilis ang pagpapatakbo ko ng motor. Napahinto kami sa isang bahay na may tindahan. Bukas pa yon, kaya bumili muna kami ng soft drinks. Paulit-ulit kami nagtanungan kung ano yung nakita namin. Kung nakita rin pa niya na walang ulo dahil baka nagdududa pa akong namamalikmata lang. Kaso, pati nga yung kaibigan ko ay ganoon din ang nakita. Isa pang nakakapanindig balahibo nun nang lumagpas na sa amin ay bigla yung nawala. Imaginein mo lang, Boss Bob, sobrang dilim ng daan at headlight lang ang nagsisilbing ilaw namin nang madaanan namin yung rider na yon na walang ulo. Buti nga at nakontrol ko pa yung motor ko. Hindi yun maalis-alis sa isip ko hanggang sa pagtulog. Ganon din daw yung kaibigan ko. Napapanaginipan din niya yon. Nang ikwento ko yun sa tatay ko, ay sinabihan niya ako na sunugin ko yung damit na suot-suot ko nun. Baka kasi masamang pangitain daw yon. Pero ang pagkakaalam ko, kapag ikaw mismong buhay ang nakitaan na walang ulo, yun ang masama. Pero sinunod ko na lang siya. Grabe kasi talaga yung takot ko dun. Sinabi ko rin sa tropa ko na sunugin niya yung suot niyang damit nun. Pero hindi niya ako sinunod dahil paboritong damit daw niya yon. Hinayaan ko na lang siya. Hanggang sa nakalimutan na nga namin ang nangyari. That time, hindi pa marunong mag-drive yung kaibigan kong yon ng motor, kaya aangkas lang siya sa amin. Nang magkolehiyo kami, ay nagkaroon siya ng motor at naging gala na rin ito. Ako noon ay medyo nadala na at nagsawa na kakamotor. Siya ay papasimula pa lang, kaya panay ang gala kapag walang klase. Sa Iloilo na ako nag-aral noon at siya naman ay sa Kalibo, Aklan, kaya halos araw-araw din siyang umuuwi noon ng Batan. Dumadaan sa New Washington. Nagmomotor lang siya noon hanggang port, tapos iiwan yung motor doon at magko-commute. Isang gabi, pauwi na raw siya noon galing sa isang barkadang nag-celebrate ng birthday. Mag-isa lang daw siya nagmotor at medyo umaambon pa. Nadisgrasya siya sa kurbadang daan na yon kung saan mismo namin nakita noon yung rider na pugot ang ulo. Kinabukasan ko na nabalitaan na namatay itong kaibigan ko sa aksidente. Nabagok ang ulo at ang sabi nga, muntikan pang humiwalay yon sa katawan. Ilang ugat na lang daw ang nakakapit at mapuputol na yon. Hindi ko maalala kung saan daw sabing tumama ang liig niya. Parang sa dulo ng kawayan o sa nakatabing na bakal sa daan. Sa totoo lang, Boss Bob, ayoko nang alalahanin dahil masakit para sa akin yung sinapit niya. Nakakapanlumo, kaya hindi ko na rin siya pinangalanan. Hindi ko alam kung may kinalaman ba sa nangyari sa kanya yon nung nakita naming gabing mag-road trip kami. Ayokong isipin na dahil lang hindi siya nagsunog ng damit. Pero paulit-ulit sumasagi sa isip ko yung nakita namin at yung pinagawa sa akin ni tatay na pagsusunog. Hindi rin mawala sa isip ko yung sinapit ng kaibigan ko. Para kasing konektado talaga, pero pinatagal lang. Isa pa pala sa naalala ko. Parang pareho ang suot ng tropa kong to nang madisgrasya siya at yung suot ng rider na nakita naming walang ulo. Red t-shirt na may malaking tatak ng brand sa harap at black pants. Hindi ko talaga alam kung nagkataon lang. Hello sa inyo, Sir Bob, at sa lahat ng mga listeners nyo. Tawagin na lang akong Rodel, taga Tuburan, Cebu. Nagsimula akong maadik sa pakikinig ng mga horror stories nung narinig ko yung isang pinsan ko na nakikinig siya ng mga kwentong katatakutan. At nang mag-search nga ako,
ay isa ang channel nyo sa nakita ko. Simula noon, siguro mga 2 years ago na ay sinusubaybayan ko na at pinapainggan ang mga stories nyo sa channel. Kaya naisip ko rin na ibahagi ko rin kaya itong nakakatakot kong karanasan. Nangyari to nung kakatapos lang ng libing ng lolo ko. Mga 12 years ago na rin ang nakalipas at patuntong na ako sa college noon. Naging malungkot, emosyonal at magulo ang pagkawala ni lolo. Nag-away-away ang mga anak niya at isa na nga roon yung nanay ko. Pagkatapos ng libing ay nagkagulo na sila. Buhay pa naman kasi noon si lolo ay hindi na sila magkasundo. Kaya naisipan ko noon na magliwaliw gamit yung motor ni tatay. Hindi nila alam noon na umalis ako ng bahay ng 10 oras ng gabi. Siguro mag-aalas 10 na yon. Hindi pa rin kasi sila tapos sa pagdidiskusyon nila. Naiinis ako nung nagmaneho at nagpa siyang magpalipas ng oras sa labas. Naghanap ako ng bukas na convenience store sa bayan. Naatira nga pala kami sa isang baryo, Sir Bob, dito sa Tuburan. At ilang minuto pa ang kailangan kong lakbayin patungong bayan. Nung mga oras na yon ay medyo umaambon pa nga. Pinasya ko noon na kapag inabutan ako ng ulan ay doon na ako magpapalipas ng gabi sa bahay ng isa kong kaibigan. Eksakto naman noon na may bukas pang burger machine. Pagkatapos kong kumain, pinasya kong magdibot-libot muna. Pantanggal na rin sa pagkabagot at inis na nangyayari sa bahay. Hindi ko namalayan noon na walang katao-tao sa daan at gabing-gabi na kasi. Alas 12 na yata ng hating gabi yon. Napadpad pa ako sa kabilang baryo kung saan bali-balita na may gumagalang aswang. Nawala naman yun sa isip ko dahil ang tanging laman noon ay kung paano makawala saglit sa magulong bahay namin. Hindi ko na rin alintana ang dilim at pag-ambon-ambon. Nagmamadali na ako umuwi dahil nakaramdam na rin ako ng antok. Habang binabaybay ko ang madilim na daan papalabas ng baryong yon, bigla akong nakaramdam ng panlalamig ng batok. Sunod ay bigla na lang nagsitayuan ang mga balahibo ko sa braso. Nakarinig na lang ako ng mahinang pagaspas mula sa aking uluhan. Ayoko pang tumingala noon dahil baka sumemplang ako, kaya medyo binilisan ko na lang ang pagpapatakbo ng motor. Kaso lang ay parang bumilis din yung pagdipan ng kung anumang nilalang yon. Hanggang sa mamatayan ako ng makina. Bigla namang namatay yung headlight sabay patay din ang makina ng motor. Doon na ako kinilabutan, lalo na at narinig ko ulit yung malakas na pagaspas ng malaking pakpak. Alam ko noong mga oras na yon na nanganganib na ako, na aswang na yung sumusunod sa akin. Pero nilakasan ko pa rin ang loob ko at pinilit na mapaandar ang motor. Panay mura na ako noon at sinabing hindi ako natatakot sa kanya. Gayong mainit ang ulo ko kaya kaya ko maipagbuno kahit kanino. Pero syempre, takot na talaga ako noon. Kaya nilabas ko na lang yung sundang ko o yung punyal na madalas kong daladala kapag lumalabas ako ng bahay. Kung sakali mang salakayin ako nung nalaman kong isang wakwak ay may panlaban ako dito. Tanging ito lang naman ang pinamana sa akin ng lolo ko. Sabi niya ay nabenditahan daw ito ng isang obispo kaya naman iniingatan niya ng sobra at ganoon na rin ako. Sa tanang buhay ko, Sir Bob, ay hindi ko inakalang mararanasan ko yon. Nang mailabas ko yung punyal ay narinig ko na mas tumindi yung pagaspas. Pero hindi ko pa nakikita ang buong kaanyuan ng nilalang na yon. Sinubukan ko uling paandarin yung motor ko. Bigla naman din yung umandar. Agad ko yung pinatakpo pero may naramdaman na lang ako noon na humawak sa balikat ko. Pagtingin ko sa side mirror, isang itim at mabalahibong kamay na may mahaba at matutulis na kuko ang may hawak sa balikat ko. Naramdaman ko rin ang bigat dahil nasa likuran ko na ang wakwak na sumusunod sa akin. Hindi ko matingnan sa salamin ang itsura noon dahil sa sobrang takot. Tinodo ko ang pagpapatakbo hanggang sa magpagewang-gewang yung motor ko. Naramdaman kong natanggal ang pagkakahawak sa akin kaya naging maayos ulit yung pagpapatakbo ko. Nanginginig na nga yung mga kamay ko noon. Huminga lang ako ng malalim para matanggal yung bara sa dibdib ko.
Pakiramdam ko kasi ay parang hindi ako makakaalis sa lugar na yon. Sa bilis ng patakbo at ilang minuto na akong naglalakbay ay hindi pa rin ako nakakalabas ng baryo na yon. Pinagsisihan ko talaga yung ginawa kong pagdiwaliw sa lugar. Akala ko ay hindi na ako nung sinusundan. Pero maya-maya lang ay may narinig na naman akong pagaspas. Hindi ko na maintindihan kung anong klaseng dasal ang pinagsasabi ko. Lahat na rin yata ng santo, pati demonyo yata natawag ko na. Sa sobrang taranta ko, lalo akong napapiga sa manibela. Napansin ko na lang na naggagalawan na yung mga puno sa nadadaanan ko. Parang may malakas na hangin din na humahawi sa mga sanga nito. Bumusina na ako ng bumusina. Medyo nabawasan yung takot ko nang may makita akong kabahayan at nagpailaw. Binagalan ko na yung pagpapatakbo at naramdaman kong wala nang naasunod sa akin. Pero yung dibdib ko talaga, ang bilis ng kabog. Naisip ko rin yung mabalahibong nilalang na may pakpak na humahabol sa akin. Buti nga at naarating na ako ng baryo namin at wala na yon. Madilim na ang bahay nang maarating ako. Sobrang tahimik. Pagpasok ko ay tumuloy na ako sa silid namin ng kapatid ko. Hindi talaga ako nakatulog nung gabing yon. Nakikiramdam kasi. Pero sa awa ng Diyos ay wala namang nagparamdam na kung ano sa akin. Wala rin akong pinagkwentuhan ng karanasan kong ito dahil tiyak aasarin at sisisihin lang nila ako kung bakit ako gumala ng ganong oras. Simula din nun ay hindi na ako lumapit pa sa baryo na yon nang walang kasama. Sa susunod po ay ikukwento ko naman yung tungkol sa nangyari sa amin ng kaibigan ko nung magfiesta sa baryong ito at maimbitahan ng isa naming kaibigan. Pero sa ngayon, hanggang dito na lang muna ang kwento ko. Sana ay nagustuhan nyo at salamat sa pagbabasa, Sir Bob.